Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay tatalakayin natin ay kung may division ba sa church ninyo o Eastern Church. At ang Bible verse natin ngayong araw ay John chapter 17 verse 20 to 23. Pag ating binasa ang John chapter 17 to verse 20 to 23, mababasa natin ang panalangin ni Jesus para sa pagkakaisa ng kanyang mga tagasunod. Sabi niya sa John chapter 17 verse 21, that they all be made one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Dito natin mababasa at kung titignan natin ang kasaysayan ng simbahan, makikita natin noon na nagkaroon ng malaki paghiwalay sa pagitan ng Eastern Church na ngayon ay kilala bilang Orthodox Church at Western Church na kilala bilang Roman Catholic Church. Ang pagkakahiwalay na ito ay nag-ugat sa theological, political at cultural differences. Pero sa kabila ng kanilang pagkakaiba, pareho silang may pananampalataya sa isang Diyos at sa Ebanghelyo ni Kristo. Pinaalala nito na sa atin na ang tunay ng pagkakaisa hindi lang sa panlabas na organisasyon, kundi sa panloob ng pananampalataya kay Kristo. At para sa ating teaching ngayong araw ay unang-una, true unity is spiritual, not merely organizational. Sa ating isipan, ang pagkakaisa ay base sa pangalan ng simbahan o sa denominasyon. Pero ang tunay ng pagkakaisa ay nangyayari kapag tayo ay nagkakaisa kay Kristo sa kanyang salita at sa kanyang layunin. Hindi ito tungkol sa label, kundi sa ating relasyon sa ating Panginoon. Kalawa ay solving this unity in the church is opposing Christ. Ang mga alagad mismo ay minsan nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, pero pinapaalala ni Jesus na ang pag-aaway sa loob ng simbahan ay laban sa kanyang kalooban. Kapag tayo ay naging instrumento ng alitan, hindi natin tinutulungan ang katawan ni Kristo, kundi tayo mismo ang naging hadlang sa mga gawain ng ating Panginoon. Ikatatlo ay true Christians are converted to Christ, not to a religion. Dahil tayo ay nagpo-focus sa pangalan ng ating relihiyon o denominasyon, pero ang tunay na Kristiyano ay yaong sumasampalataya at sumusunod kay Kristo. Kahit ano pa mga relihiyon yan, hindi dapat natin pinapalaki kung sino ang tama, kung anong relihiyon ang mas tama, kundi dahil hindi tayo naliligtas dahil miyembro tayo ng isang partikular na simbahan o relihiyon, kundi dahil tayo ay nananampalataya kay Kristo lamang. At para sa ating application ngayong araw ay unang-una, pursue unity in Christ and avoid causing division. Sa halip na pagtuunan natin ng pansin ang ating mga hindi pagkakaintindihan at pagkakaiba, dapat nating pagsikapang pagkaisahin ang bawat isa kay Kristo. Ating pananampalataya sa Kanya ang dapat maging sentro ng ating buhay at bawat pakikisama natin sa iba. Kalawa ay love fellow believers despite differences. May kanya-kanya tayong mga pananaw at paniniwala, paraan ng pagsamba, pero bilang mga Kristiyano, dapat nating unawain at mahalin ang isa't isa. Ang pagmamahal sa kapwa ay isang utos mula sa Diyos at itong tunay na tanda ng pagiging alagad ni Kristo. Ikatatlo ay focus on what unites rather than what divides. Maraming bagay ang maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaintindihan, pero kung ang itutuon ang ating puso at isip sa mga bagay na nagbubuklod sa atin, tulad ng ating pananampalataya kay Kristo at sa kanyang pagmamahal, mas magkakaroon tayo ng pagkakaisa bilang isang katawan ni Kristo. Kaya mga kapatid, kung ano man ang mga relihiyon natin, hindi dapat natin yun o hindi iyon nagiging hadlang pagkakaroon natin ng pag-iisa o pagkakaisa na pananampalataya kay Kristo. Dahil sinasabi nga ni Kristo na mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal sa atin ni Kristo kahit tayo ay makasalanan. O kaya mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.